mommies! This is Mommy Jazz, your breastfeeding guru. At magre-react tayo sa isang reel na sinend lang sa akin isang mommy. No? Hi, Mommy Jai. So, hindi ko siya ma-open-open kasi hanggang ngayon loading yung kanyang video pag i-click ko. Pero, yung caption ng kanyang video ay klaro masyado. So, sabi niya dito, first time yun ni nahitabo sa ako ang pamilya. Grabing sakita, Lord. Sa mga mami na breastfeeding, dapat always happy and healthy. Good, para healthy po si baby. We miss you so much, baby Chan. So, condolence kay mami, no? It's so sad na nahitabo ni sa iya, ha. Ang atong baby, ginatawag siya ng bundle of joy. Kaya tungod, happiness, good siya, no? It's a gift, na maka-happy. And then, inani ang nahitabo. So, it's sad. So, condolence kay mami. Pero, the video, pwede siya makakos ng anxiety sa uban ng mga mamis. Labaw na itong mga buntis, o mga bagong panganak na mong ingon dayon, ay, sige, di na lang ko magpadede kay dito ba ko happy ron. And mommies, we all know na if we gave birth, no, pwede tang agi og postpartum blues o katong mga depression. Tungod ba na sa atong hormones na yung mga anak. At syempre, naatay emotion na naga-fecal. And it's normal to feel sad sa atuang ng mga nanay pag pagutan ng anak. Pero that doesn't mean na di ta pwede magpadede. Dili ta healthy magpadede. It's not true. Ayan, so let me explain, no, kung unsa ang posible na nahitabo. This is just my reaction, ha. Disclaimer, wala ko kabalo sa unsay sitwasyon nila nganong na-expired ang baby. Dire na ko sa iyang caption nakabase. Wala ko ko'y idea kung pila edad ni baby, kung newborn ba siya or toddler ba siya, basta nagpadede siya. Kadalasan man gud na rason sa mga newborn na mubaba ang ilahang water sa lawas kung kulang ang gatas na take. So, it's nothing to do with your supply. Kasi pag nanganak tayo, enough lang talaga yung supply natin. But it has a lot to do of their latch. Ayan. So, dapat nang pag manganak ta, i-make sure na to na correct ang latch ni baby. Para ma-sure na to na katong 5 ml every day to 7 ml every day for 3 days. First 3 days ni baby, makuha gyud na niya without so much effort. Kay kadalasan man gud ang baby pag mali ilang latch, effort kayo sila, so dili na lang sila musak kayo. Diyan pwede yan makakause ng dehydration kay baby. I have so many clients na after a week na release ang kanilang baby sa hospital for dehydration kay nagpadede lagi daw sila unya dili enough ilang milk. It has nothing to do with the kuan na supply mo. Nasa pag-latch yan. So after na ko sila ni meet, naging okay ang ilahang latch. Naging okay yung naiinom ni baby. Kasi dapat kinokorek ang latch para ma-sure natin na enough yung supply na nakukuha ni baby. Nakukuha talaga niyo yung lahat ng nasa dede mo in that certain age. Lalo na yung newborn. Yung bagong panganak. So, yun po. So, yung isang rason kung bakit nagkakaroon ng komplikasyon, kahit nagpapadede ka naman, dahil sa latch yan. And most probably, merong oral ties si baby na nagpapahirap sa kanila para makakuha nila, masak nila ng maayos yung gatas mula sa ating mga breasts. So, kung makita namin yan, as lactation expert, mahimuan din natong solusyon, mahimuan din natong paraan para makorek kung dili na mo abot sa mga komplikasyon. So, what to do kung may mga ganyang mga sitwasyon? Ikaw, mami, kung bago kang panganak, tapos sa loob ng 1 day, 3 days, may mafe-feel mo yan meron kang maternal instinct. So, dapat mafe-feel mo yan. You have to reach out to an breastfeeding advocate doctors. Kasi kung doctors na hindi breastfeeding advocate, diretso na dahil ka ana og hala pag formula na lang, ayun na pagpahiro-hiro. No, masamot kang ma-depress ana kung inanaw ko niya imong goal magpadede. So reach out for a lactation consultant and we will definitely help you with the latch correct and we will assess kung naa sila mga oral ties para ma-correct dayon og tarong dili na moabot sa mga komplikasyon. So mamis, hindi po bawal magpadede kung ikaw ay sad. Though malaking bagay talaga na dapat pinapahappy natin ang mga mamis kasi mahirap manganak, mahirap magbuntis, mahirap manganak. So sana ang mga taong nakapalibot sa atin, lagi tayong pinapasaya, hindi binibigyan ng problema. Kasi malaking bagay din yun kung sad tayo. Mas sad din yung baby, pero hindi naman to the point na ma-unalive. Tapos dapat healthy din tayo. Kasi kailangan ng healthy na mama na mag-aalaga sa ating mga anak. Pero it has nothing to do with your supply. So yun, kailangan sa loob ng 3 days mong kapanganak, punta ka sa lactation experts para matulungan ka, makorek kung saan tayo pwedeng ipasa, saan tayo pwedeng matutulungan, saang aspect ang pwede nating i-correct sa inyong dalawa na mag-ina. It's very important na makukuha tayo ng saktong suporta. Ayan. So, wag po ninyo paghihinayangan yung bayad. Pupunta kayo ng lactation consultant. Investment yan sa inyong breastfeeding. At ang buhay ni baby ay isa lamang. Ang pera mahahanap pa natin yan. Laging tandaan na gawin muna ang lahat para
hindi tayo magsisi sa bandang huli. At ngayon, mahirap ang breastfeeding talaga dahil sa napakaraming nag-i-evolve na mga problema, mutation, part yan ng evolution of human being nagkakaroon ng evolution. So, part yan. Kaya ang ating gatas ay nag-i-evolve din yan according sa ating needs, o sa needs ni baby rather. Yan. So, dapat malaman natin yan. Yan. So, thankfully, mayroon na tayong lactation clinic dito sa Tagum City. So, Amuma Lactation Clinic to help mother maganda yung kanilang start ng kanilang breastfeeding journey, mas maging maayos. So, wag na natin hintayin na mas matagal. Kailangan pa natin mag-relactate kasi another na naman nakahirap yun. Do pwede naman. Kaso, mas maganda yung buntis pa nga pag agahan na natin ang pag-aaral. Isabay na natin ang pag-prepare ng mga kaalaman ng pag-breastfeeding. Tulad ng paghahanda natin ng mga gamit ni babies bago tayo manganak. So, sana po nakatulong at nalinawan tayo na hindi tayo mag-worry ng sobra-sobra. At mamis, kung may mga katanungan kayo, pwede nyo po i-send sa akin natin ng video or reaction. Thank you so much for watching. Bye!